First Corinthians 10 verse 31. So whenever you eat or drink or whatever you do, do it to the glory of the Lord. Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan na ating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ripo and Family, Pastor Nael Tongka and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Rona and Sister Leonie, Brother Gara and Sister Cristo Reynosa, Pastor Jun Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Musuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Mama Ningning, Buatis Family, Nana Yoli and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Neche Ijiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Chera Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine, Brother Michael and Baby Kayla de la Cruz, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carrizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bohokohan and Sister Nancy, Mawlawen Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Eleodora Medina, Nanay Leonel Lopez, Brother Julius Pantig and Family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sala Ricaldo and Family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Zabala Family, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apa and Family, Brother Francisco Fabellar, Brother Sam Benisano, Sister Bibi Orsabia and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragusante, Sister Joyce Tacorda, Sister Filomena Tugade, Sister Luisa Meralles, Sister Madeline Napalang, Sister Mary Beth Balahadia, Sister Harriet, Sister Jennifer Lat, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Ken, Sister Abby and Baby Z. Reynosa, Brother Reynaldo Moreno and Family, Sister Jean, Baby Chino and Baby China Antolin, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vedayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingoza, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr. Magandang gabi po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid, sa inyo mga kapatid ko sa Iglesia ng Piel at gayon din po sa mga kapatid sa Iglesia ng Pasmutamo at gayon din po sa inyong lahat na nakikibahagi sa gawain ito. Magpatuloy po tayo sa ating panalanginan. Bago po tayo dumako sa panalangin ay magbibigay po ako sa inyo ng talata
na ating mababasa sa Mateo chapter 21 sa verse 22. Ganito po ang sinasabi, at lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Kaya nga po ang paksa natin ngayong gabi, ang panalangin na may pananampalataya. Ang panalangin po na may pananampalataya ay naghihintay tayo na may kapanatagan. Kasi ang ibig sabihin ng pananampalataya, tayo'y marunong magtiwala na ang katugunan ng Panginoon ay mayroong katiyakan. Pero kailangan matutuhan po natin maghintay. At kung tayo naghihintay sa kasagutan ng Panginoon, maghintay tayo na may kapanatagan. Magtiwala tayo na ang Panginoon na nangako ay tapat magpakailanman. At gaya po nitong Santiago 5:15, sabi po rito, ang panalangin ng pananampalataya ang magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung nagkasala ay ipatatawad sa Kanya. So ito ring panalangin ng pananampalataya ay may pangako ang Panginoon. Magliligtas sa may sakit, ano man ang iyong karamdaman. Ito ay pangako ng Panginoon. Magliligtas sa may sakit. Ano man ang iyong sakit, malubha o hindi malubha, ito ang kanyang pangako. Magliligtas sa may sakit. Ililigtas ka ng Panginoon sa mga komplikasyon. Ililigtas ka ng Panginoon na ang iyong karamdaman ay hindi palubha, kundi sabi dito ay ang panalangin ng pananampalataya ang magliligtas sa may sakit. At ang pangako, at ibabangon siya ng Panginoon. So kung tayo ngayon ay may karamdaman, mismong ang talata, ang salitang ito, na pangako ng Panginoon, ibabangon ka ng Panginoon kung ikaw ay nasa balik ng karamdaman. At sabi pa rito, kung nagkasala ay ipatatawad sa Kanya. Minsan, kaya tayo nagkakaroon ng karamdaman, nagiging kasalanan natin, inaabuso natin ang ating mga katawan. Pagod ka na nga, hindi ka pa magpahinga. Nahirapan ka na nga, hindi mo pa gawin ang nais ng Panginoon na ang ating katawan na templo ng banal na espiritu dapat niluluwalhati, hindi natin pinapagod. At ito ay gawin natin para maranasan natin itong kung nagkasala tayo daw ay kanyang patatawarin. Pero ano man ang ating sakit, malubha man o hindi malubha, ay pangawakan natin ito't pagtiwalaan ang panalangin ng pananampalataya ang magliligtas sa may sakit. Hindi ka pababayaan ng Panginoon na ikaw yung nananatiling nakalatan. Itong sinabing magliligtas sa may sakit ang panalangin na may pananampalataya. At kung tayo nag-asala, siya pa rin ang may pangakong ipatatawad niya sa atin ang ating mga naging kasalanan. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Itong salitang ito na pangako ng Panginoon, pangako matapat, pangako makapangyarihan magpakailanman. Kasi po mga kapatid, 45 taon na po akong kung nagkakasakit ako ay ang aking unang ginagawa, panalangin. Hindi po ako umiinom ng gamot. Hindi masamang uminom ng gamot. Hindi masamang magpa-doktor. Pero yung pangakong ang panalangin na may pananampalataya ang magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. Ito po'y naranasan ko mga kapatid, 45 taon. Heto po ako, 82. Sa aking edad ng 82 taon, sa biyaya ng Panginoon. Nakakasakit, pinagagaling ako ng Panginoon. Nakakasakit, ibinabangon ako ng Panginoon. Sa biyaya po ng Panginoon ay nadama ko po ang kanyang mga kamay na humihipo kapag ako'y nagkakaroon ng sakit. Patunayan nga po ay nakita ko po sa aking katawan. Ako po ay pinagagaling, pinalusot pa ako ng Panginoon. Kaya wag po tayo mag-aalinlangan. Itong salitang ang panalangin na may pananampalataya ang magliligtas, ang magpapagaling sa lahat ng mga karamdaman.
At ang kanyang mga pangako, kung tayo'y may panalangin, may pananampalataya, meron pa po siyang pangako. Filipos 4:19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan at kalwalhatian kay Kristo Jesus. Alam ng Panginoon sa hirap po ngayon ng buhay, sa mahal ng mga bilihin, nasasabi natin kakasya ba ito? Ang mahal-mahal ng bilihin. Pero ang sabi rito, ang bawat kailangan natin, ang Diyos ang magpupuno. Pupunan niya kung tayo po ay nasa panahon ito ng kahirapan. Asahan po natin ang bawat kailangan natin, siya ang magpupuno ayon sa kayamanan ng kanyang kalwalhatian. So, yung kayamanan ng Panginoon na hindi nauubos, nananatili po yun. At yung mga kayamanang yon, inilalaan niya para sa ating nangangailangan. Kung ano kulang sa atin, pupunan ng Panginoon. Pupunan niya tayo ng lakas kung nanghihina. Pupunan niya tayo ng mga pangailangan sa araw-araw kung nakikita natin na ang ating mga panggastos ay parang nagkukulang. Pero pupunan ng ating Diyos ang kailangan natin ayon sa kayamanan ng kanyang kalwalhatian kay Kristo Jesus. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po ng paksang ito na ang panalangin na may pananampalataya. Patuloy po tayong manalangin sapagkat ang Diyos ay dapat magpakailanman. Sapagkat ang ating Diyos, ang kapangyarihan ay magpakailanman. At ang ating Diyos, may habag na hindi nauubos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, dinadalangin ko po ang salitang ito. Bigyan niyo po ng bisa at kapangyarihan. Tulungan niyo kami, magkakapatid. Ang dami po ngayon may sakit. Hindi sabi nga sa Santiago na ang panalangin ng pananampalataya ang magliligtas sa may sakit. Hindi nagbabago ang kapangyarihan ng salitang ito. Hindi nagbabago ang ng mga pangakong ito. Kaya nga, patuloy po kayong magdala ng kagaling at kagamutan sa mga kapatid namin. Nararamdaman nila ang hirap ng may sakit. Nararamdaman nila ang kirot, ang pangihila. Ako po ay umaasa na kaming magkakapatid. Magdadala kayo ng kagalingan, kagamutan, at kakaisa po kami nagtitiwala na ang salitang ito makapangyarihan magpakailanman. Ang pangako ninyo na magpapagaling kayo sa lahat ng may sakit, tapat kayo magpakailanman. At anuman ang kakulangan ng bawat sa amin, ito pa rin ang iyong pangako na kami magkaroon ng pagtitiwala. Pupunan niyo ang bawat bagay na aming pangailangan. Pangailangan spiritual, material, financial. Ito pong mga pangako nito ay mula sa inyong mga pangako na laging tapat magpakailangan mula sa banal na talita na ang kapangyarihan ng magpakailangan. Kaya nga man sa hirap ng buhay, umaasa kami, anuman ang kulang, kayong magpupuno. Anuman ang pangailangan, kayo, Panginoon, katugulan. At ang lahat, Panginoon, ng mga pangakong ito, umaasa po ako. Kayo ang tutugon sa pangailangan namin, ang kakapatid. Iglesia ng Pasintamo, Iglesia ng Piel, lahat po kami may pangangailangan. At dahil po sa mga salitang ito, umaasa nga po kami sa katapatan ng mga pangakong ito. Ang lahat ng bagay na aming hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay tatanggapin namin. Kayo ang katugunan ng pangailangan ng Iglesia ng Piel. Kayo pa rin ang katugunan ng pangailangan ng mga kapatiran sa Iglesia ng Pasintamo. Sa may sakit kami kakaisa, nagtitiwala, magdadala kayo ng kagaling at kagamutan. Sa nagigipit, kayo pa rin ang may pangako. Bawat kailangan namin, pupunan po ninyo. Ama, maraming salamat at umaasa nga po ako na ang kapangyarihan at katapatan ng mga salitang ito ay may bisa magpakailanman upang kami makapamuhay na may kapayapaan, may pag-asa, may kagalakan na nagagaling po sa inyo. Ang lahat ng ito, Ama, ay aking hinihingi, ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
kitang kailangan. Oh Jesus, dumaraing sa'yo, dalangin ko sana tingin mo. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Ang lahat ng kalayahan ko, dalangin kong lahat sa'yo. Kung ito'y walang katuparan, marahil di iyong kalooban. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Bakit kung kailan ang puso ay nasasaktan, doon lamang kita tinatawagan? Ngunit kung ang buhay ay payapat kay sigla, para bang nalilimutan ka? Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Sana'y